Sa loob mismo ng iyong bahay ngayon ay may mga lugar na maaaring silently na humahadlang sa iyong prosperity at success. Ang mga lugar na ito ay hindi obvious. Hindi sila nakakaalarma ng immediate attention. Madalas ay completely mo silang ini-ignore dahil nasanay ka na sa kanilang presence. Ngunit ang katotohanan ay ang mga ito ay tinatawag na dead zones at sila ay mas powerful na influence sa iyong buhay kaysa sa inaakala mo. Ang dead zones ay mga area sa iyong bahay na characterized ng stagnation, neglect at accumulated na negative energy. Sila ay mga lugar na walang movement, walang attention at walang life. At ayon sa principles ng environmental psychology at spatial dynamics, ang mga areas na ito ay creating ng corresponding na stagnation at blockage sa iyong life, including sa iyong financial prosperity. Hindi ito superstition. Hindi ito magical thinking. Ito ay practical na understanding kung paano ang ating physical environment ay affecting ang ating psychological state at kung paano ang ating psychological state ay directly connected sa ating decisions, behaviors at ultimately sa ating life outcomes. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito kung saan i-reveal ko sa iyo ang tatlong major na categories ng dead zones na commonly found sa Filipino homes. Ituturo ko kung paano i-identify kung meron ka ng mga ito at most importantly, kung paano i-transform ang mga dead zones na ito into zones of prosperity at positive energy. Bago tayo magpatuloy, importante na maintindihan mo ang framework ng discussion na ito. Ang mga concepts ay rooted sa environmental psychology, interior design principles, at traditional understanding ng space at energy na across many cultures ay recognizing ng connection between physical environment at life outcomes. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba depende sa individual circumstances at implementation. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional advice. Sa bandang huli ng video ay may short exercise tayo kung saan i-count mo kung ilan sa mga dead zones ang present sa iyong bahay ngayon. Kaya habang nanonood ka, i-mentally note kung may nakikita kang similarities sa iyong own space. Kung handa ka nang i-discover at i-transform ang dead zones sa iyong bahay, isulat mo sa mga komento ang pariralang tinatransform ko ang aking dead zones into prosperity zones. Ang declaration na ito ay iyong commitment sa spatial transformation. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Carmen na isang 48 taong gulang na business consultant mula sa Quezon City. Si Carmen ay successful sa kanyang career. May sarili siyang consulting firm at may steady stream ng clients. Ngunit sa kabila ng surface-level success, may persistent na feeling siya ng being stuck. Parang may invisible na ceiling na pumipigil sa kanyang business na mag-grow past a certain point. Nag-hire si Carmen ng business coach para i-analyze ang kanyang strategies at operations. Surprisingly, ang coach ay nagsuggest ng something unexpected. Before diving into business strategies, gusto niyang makita ang home office at overall home environment ni Carmen. Skeptical si Carmen, ngunit pumayag siya. Dumating ang coach sa bahay niya at naglakad sa buong space. Ang observations ay eye-opening. Una napansin ng coach ang hallway sa pagitan ng sala at bedrooms. Ito ay dim na walang natural light, puno ng random na items na nakalagay along the walls at obvious na neglected. Ang paint ay faded, ang floor ay dusty at ang overall atmosphere ay heavy. Pangalawa, napansin ang corner ng master bedroom na may accumulated na boxes na matagal nang hindi binubuksan. Ang corner ay dark at ang boxes ay covered ng dust. Obvious na matagal na itong hindi nag-a-attract ng any attention o care. Pangatlo, napansin ang area sa ilalim ng stairs na naging dumping ground para sa lahat ng bagay na walang proper na place. Ang mga holiday decorations, lumang sports equipment, broken items at random na belongings ay all piled doon in chaotic manner. Sinabi ng coach na ang tatlong areas na ito ay perfect examples ng dead zones at ang presence nila ay maaaring contributing sa feeling of stuckness na nararanasan ni Carmen. Ipinaliwanag ng coach na ang ating subconscious mind ay constantly na processing ng visual at spatial information mula sa environment. Kapag may areas ng neglect at stagnation sa ating living space, ang subconscious ay receiving ng message na ito ang normal state. Ang stagnation ay acceptable. Ang neglect ay tolerable. Ang messages na ito ay affecting ng ating self-perception at life expectations. Kung okay lang sa atin ang stagnation sa ating physical space, mas likely na unconsciously tolerate natin ang stagnation sa ating career, finances at relationships. Challenged si Carmen, ngunit motivated siya. Sa susunod na buwan ay ginawa niya ang comprehensive na transformation ng tatlong dead zones. Hindi lang cleaning, complete na reimagining ng spaces. Ang hallway ay repainted na mas light na color, may adequate lighting na installed at na-declutter ng lahat ng unnecessary items. Ngayon ito ay bright at welcoming na passage.
Ang bedroom corner ay completely cleared out. Ang boxes ay sorted, may items na donated at may items na properly stored sa appropriate places. Ang corner ay ngayon may small reading chair at plant na creating cozy functional space. Ang understairs area ay transformed into organized storage system na may proper shelving at designated places para sa items. Clean, accessible at orderly. Ang results ay surprising kahit kay Carmen mismo. Hindi immediate dramatic change. Ngunit within 3 months, may noticeable shift sa energy niya at sa momentum ng business niya. May clarity sa thinking na dati ay foggy. May motivation na dati ay lacking. At may new client opportunities na started flowing in paraan na different from before. Hindi sinasabi ni Carmen na ang cleaning ng dead zones ang direktang cause ng business growth. Ngunit sinasabi niya na ang process ng addressing ng neglected areas ay triggering ng deeper changes sa mindset at approach na eventually manifesting sa external results. Ito ang power ng dead zone transformation at ito ang ituturo ko sa iyo ngayon. Ang dead zones ay maaaring i-categorize sa 3 major na types. Bawat type ay may specific na characteristics at specific na impact sa iyong prosperity. Isa-isahin natin. Ang unang category ay ang neglected passage zones. Ito ang mga hallways, corridors at transition areas na nagiging forgotten spaces dahil hindi sila destinations in themselves. Sila ay just spaces na dinadaanan para makapunta sa ibang lugar. Ang mga passage zones ay critically importante dahil sila ang nagko-connect ng different areas ng iyong bahay. Sila ang pathways kung saan ang movement at energy ay flowing. Kapag ang mga pathways na ito ay stagnant, dark at neglected, ang flow throughout ng entire home ay affected. Ang common na characteristics ng neglected passage zones ay ang mga sumusunod. Dim or inadequate na lighting na creating ng shadows at heaviness. Walls na may faded paint marks or damage na hindi na-address. Random items na accumulated along the walls dahil walang proper place para sa kanila. Dusty surfaces dahil hindi kasama sa regular cleaning routine. At overall na feeling ng heaviness or reluctance na dumaan. Ang psychological impact ng neglected passage zones ay significant. Every time na dumadaan ka sa neglected na area, may microdose ng discomfort o heaviness na nararanasan mo kahit hindi mo consciously na napapansin. Ang accumulated effect ng multiple daily exposures ay contributing sa overall sense ng stagnation. Sa metaphorical level, ang blocked o neglected passages ay representing ng blocked pathways sa buhay. Ang difficulty ng movement sa physical space ay mirroring ng difficulty ng progress sa life areas. Ang common examples ng neglected passage zones ay include ang main hallway ng bahay, lalo na kung ito ay windowless at naturally dim. Ang corridor leading to bedrooms na often ay treated as just functional space. Ang entranceway o foyer na sometimes ay becoming dumping ground for shoes, bags at random items. At ang stairway area na madalas ay neglected in terms of decoration at attention. Ang transformation approach para sa passage zones ay focused sa creating ng clear, welcoming at well-lit pathways. Una, address ang lighting. Kung ang natural light ay limited, mag-install ng adequate artificial lighting na warm at inviting. Ang darkness ay automatic na creating ng dead zone feeling. Pangalawa, declutter completely. Ang passages ay dapat clear at open. Remove ang lahat ng items na hindi absolutely necessary doon. Kung may mga items na accumulated, find proper places for them elsewhere. Pangatlo, refresh ang surfaces. Repaint kung needed. Repair ang damages. Clean thoroughly. Ang fresh na surfaces ay immediately uplifting ang energy ng space. Pang-apat, add minimal meaningful elements. Hindi kailangan ng elaborate decorations. Simple na artwork, fresh paint at maybe a small plant ay enough para i-transform ang passage from dead zone into living pathway. Ang ikalawang kategory ay ang accumulated clutter corners. Ito ang mga corners areas or rooms na naging repository ng lahat ng bagay na walang proper place. Over time, ang mga areas na ito ay accumulating ng more at more items until they become overwhelming piles ng clutter na too daunting na address. Ang clutter corners ay commonly forming sa mga lugar na out of direct sight, behind doors, under furniture, in closets na rarely opened, in garages, basements at storage rooms. Ang dahilan kung bakit sila ay nagiging dead zones ay dahil ang solusyon ng maraming tao para sa items na walang place ay to put them out of sight. Ngunit out of sight ay hindi out of existence. Ang accumulated clutter ay still occupying ng space at still affecting ng overall energy. Ang common characteristics ng clutter corners ay ang mga sumusunod. Piles ng items na hindi organized. Boxes na hindi na-open ng months o years. Things na broken pero hindi tinapon dahil baka kailangan pa.
items na may guilt attached tulad ng gifts na hindi gusto pero obligated na i-keep, at general sense ng dread kapag iniisip ang pag-address ng area. Ang psychological impact ng clutter corners ay documented extensively. Ang visual ng clutter ay causing ng elevated cortisol levels na stress hormone. Ang knowledge na may unaddressed mess somewhere sa iyong space ay creating ng low-grade background anxiety. At ang accumulated items ay representing ng accumulated decisions na hindi pa nagagawa na contributing sa mental load. Sa prosperity level, ang clutter ay representing ng holding on to past at inability na make space for new. Kung ang space mo ay physically full of old things, paano papasok ang new opportunities, blessings at abundance? Ang common examples ng clutter corners ay include ang corner ng bedroom na may accumulated clothes at items, ang closet na overstuffed na hindi na nagagamit properly, ang storage room na naging catch-all para sa lahat, ang garage na filled ng items beyond cars, ang area behind sofa o large furniture na out of sight, at ang cabinet o drawer na crammed full ng random items. Ang transformation approach para sa clutter corners ay focused sa complete clearing at intentional reorganization. Una, schedule dedicated time. Ang clutter clearing ay hindi maaaring gawin ng konti-konti lang. Need ng dedicated na block of time para ma-address properly. Block ang isang buong Saturday kung necessary. Pangalawa, empty completely. Take everything out mula sa clutter area. Don't organize in place. Complete na empty muna para makita ang actual na scope at para masimulan sa clean slate. Pangatlo, sort ruthlessly. Every single item ay dapat matouch at ma-decide. Ang categories ay keep, donate, sell, at discard. Ang items na hindi ginamit sa nakaraang isang taon ay most likely hindi na kailangan. Pang-apat, organize what remains. Ang items na decided na i-keep ay dapat may proper designated places. Invest sa organizational tools kung needed. Every item ay dapat may home. Panlima, prevent reaccumulation. Establish system para ma-prevent ang clutter na mag-form ulit. One-in, one-out policy. Regular na reassessment. Immediate na addressing ng incoming items. Ang ikatlong category ay ang abandoned functional spaces. Ito ang mga areas na originally may intended purpose ngunit over time ay abandoned o underutilized. Sila ay spaces na supposed to be active at functional ngunit naging dead zones dahil sa neglect. Ang abandoned functional spaces ay particularly powerful dead zones dahil sila ay representing ng abandoned intentions at unfulfilled purposes. Ang presence nila ay constant reminder ng things na started pero hindi natapos, ng goals na set pero hindi na pursue, ng investments na ginawa pero hindi na utilize. Ang common characteristics ng abandoned functional spaces ay ang mga sumusunod: exercise equipment na hindi na ginagamit at naging clothes hanger, home office setup na abandoned at covered ng dust, hobby materials na never continued, study area na unused, dining table na naging permanent na storage surface, guest room na naging storage room, at any space na may original purpose na no longer serving that purpose. Ang psychological impact ng abandoned functional spaces ay deep. Every time na nakikita mo ang abandoned gym equipment, na-remind ka ng failed fitness goals. Ang dusty home office ay reminder ng business ideas na hindi na-pursue. Ang relationship sa space ay becoming loaded with guilt, disappointment at sense of failure. Sa prosperity level, ang abandoned spaces ay representing ng abandoned abundance opportunities. Sila ay physical na manifestation ng giving up, of not following through, of wasted potential. Ang transformation approach para sa abandoned functional spaces ay requiring ng honest assessment at decisive action. Una, assess honestly. Tanungin ang sarili mo kung realistic ba na ang original purpose ay ma-revive. Kung nag-invest ka sa sewing machine 3 years ago at hindi mo ginamit, kahit once, realistic ba na suddenly magiging sewist ka? Pangalawa, decide definitively. Kung ang original purpose ay not going to happen, let go ng the pretense. Either recommit genuinely with specific plans at timeline o accept na hindi ito ang path mo at release the space for different purpose. Pangatlo, repurpose or release. Kung hindi mo i-revive ang original purpose, either repurpose ang space para sa something na talagang gagamitin mo o release ang items through donation o sale at transform ang area completely. Pang-apat, if recommitting, do it properly. Kung magde-decide kang i-revive ang original purpose, commit properly. Set schedules. Create routines. Make it active living space, not just space with equipment. Ngayong na-discuss na natin ang tatlong categories oras na para sa iyong personal assessment. Gusto kong mag-pause ka sandali at i-count mentally kung ilan sa mga dead zones ang present sa iyong bahay ngayon. Para sa neglected passage zones, pag-isipan mo. Meron ka bang hallway na dim at neglected? Meron ka bang entrance area na chaotic?
Meron ka bang corridor na obviously na need ng attention para sa accumulated clutter corners pag-isipan mo? Meron ka bang corner na puno ng piled items? Meron ka bang closet o storage na overstuffed at dreaded? Meron ka bang areas na deliberately na ina-avoid dahil sa accumulated mess? Para sa abandoned functional spaces pag-isipan mo. Meron ka bang exercise equipment na hindi ginagamit? Meron ka bang hobby materials na abandoned? Meron ka bang room o area na lost ang original purpose? I-count mo. Ilan ang nakita mo? Kung zero, congratulations. Ang iyong home ay likely na flowing well energetically. Maintain mo ang state na ito. Kung 1 hanggang 2 may improvement opportunity. Manageable ito at maaaring i-address sa isang weekend. Kung 3 hanggang 5 may significant na dead zone presence. Need ng dedicated effort pero definitely doable. Kung 6 o higit pa major na intervention ang needed. Consider breaking into phases pero start immediately. Ngayon, ibabahagi ko ang comprehensive na Dead Zone Transformation Protocol na maaari mong i-follow. Ang Phase 1 ay ang complete assessment na taking ng approximately 1 to 2 hours. Walk through ng entire home na may notebook. I-document ang lahat ng areas na falling sa 3 categories. Rate each one ng severity from 1 to 10. Prioritize based on impact at feasibility. Ang Phase 2 ay ang quick wins na targeting ng areas na maaaring i-transform quickly. Start sa highest impact at easiest fixes. Ang early wins ay building momentum para sa bigger projects. Allocate 1 weekend para sa quick wins. Ang Phase 3 ay ang major projects na addressing ng bigger dead zones na requiring ng more time at resources. Schedule sa calendar. Break into smaller tasks if overwhelming. Consider getting help kung needed. May take several weekends depending on scope. Ang Phase 4 ay ang maintenance system na preventing ng dead zones from reforming. Establish weekly walkthrough habit. Address small accumulations immediately. Create systems para sa incoming items. Schedule quarterly reassessments. Si Carmen na binanggit ko sa simula ay now living in home na walang dead zones. Sinasabi niya na ang difference sa feeling ay dramatic. Ang home ay feeling lighter, more welcoming at more supportive ng her work at aspirations. Mas importante ang transformation ng physical space ay triggering ng transformation ng other areas. Ang discipline developed in maintaining ng dead zone-free home ay spilling over sa business operations. Ang clarity developed from organized space ay supporting better decision-making. Ang truth na gusto kong i-emphasize ay this. Ang iyong home ay not just shelter. Ito ay extension ng iyong psyche. Ito ay physical na manifestation ng iyong inner state. At ito ay powerful na influence sa iyong future trajectory. Ang dead zones sa iyong home ay representing at reinforcing ng dead zones sa iyong life. Ang stagnant areas sa iyong space ay corresponding sa stagnant areas sa iyong prosperity career at relationships. Conversely, ang transformation ng dead zones ay catalyzing ng transformation sa life. Ang act of clearing, reviving at energizing ng neglected spaces ay training ng similar capacities in other areas, hindi magic. Psychology at practical cause and effect. Ang invitation ko sa iyo ay this. Ngayong weekend, mag-start ng iyong dead zone assessment. Walk your home na may fresh eyes, identify ang areas na falling sa 3 categories, at begin the transformation process. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable insights at practical framework, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga friends at family na maaaring ma-benefit sa Dead Zone Transformation. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa home environment at prosperity creation. Isulat mo sa mga komento kung ilan ang dead zones na na-identify mo at kung alin ang iyong first priority na i-address. Gusto kong marinig ang iyong assessment at plans. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang iyong home ay maging sanctuary ng life movement at prosperity without any dead zones blocking your path. Magkita tayo sa susunod na video.